Wala kang susulingan, kaliwa, kanan, talo ka. Alam niyo ba ito ay nangyari sa panahon ng ating Panginoong Yesus? Ang Panginoong Yesus, dahilan sa kanyang pagtuturo ng panibagong katuruan lampas sa katuruan ng Judaismo o tungkol sa kautusan ni Moises, ang ating Panginoong Yesus ay palaging sinusubok. At ang gusto nila ay palaging siya itrap dahilan sa kinakailangan nilang ang Panginoong Yesus ay mahuli nitong mga taong ito, yung mga naniniwala sa kautusan. At kapag ang ating Panginoon ay nagkamali na sagot, ang ating Panginoon ay either ipahuli. At ito ang kanilang balakin. Sa isang pagkakataon, katulad ng binasa kanina, ay merong mga eskriba kasama ang mga Pariseyo. At ang okasyon nito, yung Feast of Tabernacle, katatapos lang ng Feast of Tabernacle. At yung eskriba, kasama ang mga Pariseyo, ay nagdala ng isang babae. Actually, almost sabi nila ang babaeng ito ay half-naked na. At ang babaeng ito ay nilagay doon sa gitna ng kapulungan. At pagkatapos mailagay doon sa gitna ng kapulungan, ay tinanong nila si Jesus kung ano ang kanyang desisyon sa suliranin ng babaeng ito. Ang sabi ng eskriba at ang sabi ng Pariseyo, sa talatang 3, ang sabi ganito, at dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, mabait pa ang sabi, Guro. Ibig sabihin ay may respeto sila dahil tinawag nila si Jesus na Guro. Nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyang pangangalo niya. Anong ibig sabihin ng kasalukuyang nangangalo niya? Caught in the act. Ang sabi ng eskriba at ng Pariseyo, nahuli namin ang babaeng ito caught in the act. Sa kautusan, itong sabi nila, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang sabi, ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nandito ang isang babae sa gitna, sinabi nilang nahuli namin sa akto ng pangangalo niya, ano ang iyong desisyon? Ito ay desisyon na gagawin ng Panginoon na kung saan, kung siya'y magkakamali, malaki ang magiging problema niya. Bakit? Batay doon sa kautusan ni Moises, ang babaeng ganito na nagkasala sa pangangalo niya ay kinakailangang batuhin hanggang sa kamatayan. Ang babaeng ito ay nagkasala ng pangangalo niya kung kaya't ang babaeng ito ay dapat batuhin hanggang sa kamatayan. Papaano kung ang sabi ng Panginoon ay tama kayo? Ano ang gagawin sa babae? Babatuhin ang babae hanggang sa kamatayan sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay sumang-ayon. Hindi ba? At yung kanyang desisyon ay tama naman doon sa batas ni Moises sapagkat yun ang kautusan bilang mga Hudyo na kailangan batuhin ang babae ito hanggang sa kamatayan. Pero may problema ang Panginoon. Malaki ang kanyang problema kapag pinayagan niya na batuhin ang babaeng ito batay doon sa kautusan ni Moises. Tama at nasunod ang kautusan ni Moises, pero meron siyang isang batas na lalabagin. Alam niyo ba kung anong batas na yon? Tatandaan ninyo na nung kapanahunan yon, ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pamamahala ng imperyo ng Romano. They were under the jurisdictions of the Roman Empire. At sa Roman Empire, isa lamang ang pwedeng humatol ng kamatayan. At yun ay ang emperor ng Roma.
Ibig sabihin, kung payagan ni Jesus na ang babaeng ito ay hatulan batay doon sa kautusan ni Moises na patayin at batuhin dahil ito ang sinasabi ng kautusan, ang Panginoong Jesus ay lalabag sa kautusan ng Roma sapagkat ang pwede lamang magdesisyon ng capital punishment is the emperor of the Roman Empire. So hindi niya pwedeng gawin sapagkat alam niya, sasabit siya. Hindi ba? So, may problema. Hindi niya pwedeng ilapat sa babaeng ito ang kautusan ni Moises dahilan sa bawal sa batas ng Roma. Pero, kung sasabihin naman niya na hindi natin pwedeng ilapat ang kautusan ni Moises sa paghatol ng pagbato sa kamatayan, si Jesus naman ay lalabag sa kautusan. Hindi ba? So ito ay isang sitwasyon na kung saan ay trap situation. Hindi ka pwedeng pumunta sa kaliwa, hindi ka pwedeng pumunta sa kanan, sapagkat either way tatamaan ka. Pero, ang maganda ay si Jesus ay hindi nag-iisip ng katulad ng kaisipan ng tao. Dito natin makikita kung ano ang kaibahan ng karunungan ng ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng dilema, meron siyang solusyon. Alam niyo ba na kumisan tayo rin ay ganon? Kumisan tayo ay pumapasok sa sitwasyon na ang akala natin wala na tayong solusyon. Tama, dahil tao tayo, pero ang Diyos ay meron. Sa gitna ng mga kaguluhan natin sa buhay, sa gitna ng panahon na kung saan ay hindi natin alam kung ano ang ating gagawin, alam ng Diyos ang solusyon. Tingnan ninyo ha, tingnan ninyo ito. Kung ano ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi dito, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang ganyan. Ano ang iyong sabi tungkol sa kanya? Ito'y kanilang sinabi nang siya'y sinusubok upang kanyang may maisumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Parang weirdo, no? Ang pinag-uusapan ay paghatol doon tungkol sa babae, pero ang Panginoon ay hindi umimik. Nanahimik siya sa sitwasyon. Sa halip na makipagtagisan siya doon sa iskriba at pariseyo, ang sabi dito, ang Panginoon ay yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Anong significant? Alam ba ninyo na sa actuation na gano'n na ginawa ni Jesus Christ, ninerbyos ang iskriba at pariseyo? Ninerbyos sila sa ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ang sabi dito, sa halip na makipagtaltalan ang ating Panginoon sa kanila, ang sabi ang Panginoon ay yumuko at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanilang daliri. Sa kanilang pag-uugali, sa kanilang kapanahunan, ang pagsulat ng guro ay may tatlong kadahilanan. Una, ang guro ay sumusulat dahil ikaw ay inililista. Natandaan nyo nang sabihin ng ating Panginoon ay dapat magpatala. Itong mga guro na nandoon, inililista ang kanilang mga pangalan. Ikalawa, kung ikaw ay mayroong rekomendasyon, natuwa ang guro sa iyo at
dahilan sa ikaw ay merong mabuting ginawa, isusulat ng guro ang iyong pangalan para ikaw ay magkaroon ng rekomendasyon. Ito ang ikatlong pinakamaganda sa lahat. Ang guro ay nagsusulat ng iyong pangalan para kanyang maalala ang iyong pangalan. Bakit gusto niyang maalala ang iyong pangalan? Dahil ikaw ay may kamali ang ginawa at ikaw ay parurusahan. Ito yung tatlong dahilan kung bakit isinusulat ang pangalan. At ang sabi dito, ang ating Panginoon ay yumuko doon sa lupa at ang ginamit niyang pangsulat ay hindi big ball pen. Hindi rin pentel pen. Ang sabi dito, ang Panginoon ay sumulat gamit ang kanyang daliri. At saan siya sumulat? Sa papel? Sa lupa. Very interesting. Very interesting. Sa mahabang panahon ng aking pag-aaral ng salita ng Panginoon, itong pangyayaring ito ay very controversial. In a sense na bakit daliri ang ginamit ng Panginoong Hesus sa pagsulat at bakit sa lupa? At ano ang kanyang isinulat? Sa mahabang panahon, ano ang kanyang isinulat? Hanggang sa ngayon, marami pa rin mga mangangaral ang nag-iisip kung ano ang isinulat ng ating Panginoon at bakit daliri ang kanyang ginamit at bakit sa lupa. Pwede namang sabihin niya na pwede bang pahingi ng parchment. Pwede namang pahingi ng, ano yung tawag doon? Yung, ang ginagamit kasi nila noon ay yung parang, hindi, ang ginagamit nila noon ay yung balahibo o yung pakpak. Luma o quill, di ba? Yun ang ginagamit nila. Hindi yun ang hiningi ng Panginoon. Bagkus siya mismo, ginamit ang daliri. Now, sa banal na kasulatan, 2 beses lamang. Tandaan ito, 2 beses lamang ginamit ang pagsulat gamit ang daliri. Alam niyo kung saan? Doon sa Exodus, Kabanata 31, sa talatang 18, ganito ang sinasabi. At kanyang ibinigay kay Moises ang kanyang matapos nang makipag-usap sa kanya sa bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patotoo, mga tapyas ng bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Tandaan nyo? Unang pangyayari na sinasabi sa kasulatan, yung daw 2 tapyas ng bato, yung 10 Commandments na yon, ay isinulat sa pamamagitan ng daliri ng Diyos. So, hindi pala bago yung pagsulat sa pamamagitan ng daliri. At alam ng iskriba, at alam ng Pariseo sapagkat sila'y mangangaral at sila yung dalubhasa doon sa batas. Kaya't nung makita nila na ang Panginoon ay sumusulat sa pamamagitan ng daliri, flashback. 10 Commandments. Alam nila na ang 10 Commandments o ang 10 utos na ito na nasulat doon sa 2 tapyas ng bato ay nasulat sa pamamagitan ng daliri ng Diyos. At narito si Jesus. Yumuko, sumusulat, gamit ang kanyang daliri. Kung ikaw ay iskriba, ikaw ay isang Pariseo na alam mo ang pangyayaring ito, ano ang mangyayari sa puso mo? Nenervyusin ka na. Dahil gusto mong itrap ang taong ito, pero nagulat ka sapagkat ang kanyang actuations o kanyang ginawa, sa halip na siya ay makipagtaltalan sa iyo, ay gumawa ng isang kilos na tanging ang Diyos lamang ang gumawa. Naalala nyo si
isang pangyayari doon sa Bagong Tipan. Si Pedro, no? Doon sa Acts chapter 2, na sinabi ni Pedro nung siya'y nangangaral, paano kayo nagsasalita? Lasing na kayo eh. Ang sabi na hindi kami pwedeng malasing, alas 9 pa lang ng umaga. Alam niyo ba kung bakit kami nagsasalita ng iba't ibang wika? Dahil yung inyong pinatay, muling nabuhay, at siya ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan para makapagsalita ng iba't ibang wika. Kung ikaw ang pumatay, matapos mong patayin at nabuhay, ano ang iyong pakiramdam? Matatakot ka? The same here na kanilang tinatrap ang Panginoon, subalit nakita nilang sumulat ito sa pamamagitan ng daliri, nag-flashback sa kanila, teka muna, Diyos lang ang gumawa niya nung isulat yung 2 tapyas ng bato. So may problema sila. At hindi lamang yon. Ang ikalawang pagkakataon, sa ikalawang pagkakataon, naisulat ang sa pamamagitan ng daliri. Natatandaan nyo nung nagpapaliwanag ako sa inyo tungkol kay Belshazzar, yung sinasabi doon na yung tala sa umaga, yung Venus, yung morning star, na ang sabi nila daw isa sa Satanas yun, pero actually, yun ay tumutukoy kay Belshazzar. At nung gabi, isang gabi, ginawa ni Belshazzar, sila'y naglasingan. Haring Belshazzar ay sila'y naglasingan. At tatandaan natin, yung kanyang lolo na si Nebuchadnezzar, ang siyang lumupig doon sa Israel at yung lahat ng gamit sa templo sa Israel, ng templo ng mga Hudyo, ay kanilang dinala sa Babylonia na ngayon ay Iraq. Ang ginawa ni Belshazzar, yung kopa mismo na ginagamit sa tabernakulo, ay kinuha ni Belshazzar at ginawang inuman hanggang sa siya ay malasing. Ito ay pagsansala, ito ay pagsalungat, ito ay paglapastangan sa kabanalan ng gamit ng Diyos. Anong nangyari? Doon sa dingding ay sumulat ang isang daliri. Sa pangalawang pagkakataon, ang daliring ito ay sumulat. At ang isinulat doon ay many tekel peris. Na ang ibig sabihin ng many, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at tinapos. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at nasumpungang kulang. Dito natin kinuha yung salitang tinimbang ka, ngunit kulang. At ang sabi doon ng peris o prasin, ay ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Medes at taga-Persia. Ikalawang pagkakataon na ang daliri ng Diyos ay nakita noong ito ay sumulat doon sa dingding. Una ay sa bato, ikalawa ay sa dingding, at ikatlo ay sa lupa. Ang Panginoong Jesus ay sumulat din gamit ang kanyang daliri at ito naman ay ginawa sa lupa. Ngayon, ano ang nangyari? Noong nagsusulat na ang Panginoon, siya ay tumayo at sinabi niya, kung sino man ang walang kasalanan, ang siya'y unang bumato. Pagkatapos nito, anong ginawa ng Panginoon? Muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nung siya'y sumusulat sa lupa, ang sabi dito, unti. Hindi lahat Ibig sabihin, umiskierda. Yung sa ating term ngayon umiskierda. Isa-isang umiskierda, yung iskriba at mga pariseyo. At ang sabi dito, ang unang umiskierda o ang unang tumalilis ay yung mga matatanda. Di ba? Mapansin yan. Ang unang tumalilis ay mga matatanda. Bakit matatanda?
Merong dahilan. Pero bumalik muna tayo doon sa babae. Bago tayo lumapit, dumuntaruan. Ang sabi dito, dinala ang babae para hatulan. Alam nyo kung anong problema? May problema yon. At alam yon ng Panginoon. Ano ang problema? Ayon sa batas ni Moises, kapag ikaw ay hahatol ng kamatayan, ayon doon sa Levitico, Kabanata 20 sa talatang 10, ganito ang sabi. At ang lalaki na nangalo niya sa asawa ng iba, sa asawa ng kanyang kapwa, ay papatayin walang pagsala ang mangangalo niya at ang inaapian. Ibig sabihin, ang batas ni Moises, pagdating sa pangangalo niya, kinakailangan ang babatuhin ay dalawa. Yung lalaki at yung babaeng kanyang inapian. Yun ang ayon sa batas. Pero nung dumating ang mga Pariseyo at Iskriba, iisa ang dala nila. Lumalabas lamang na hindi tunay ang nais nilang ipagawa sa Panginoon sapagkat kung ang Panginoon ay pumayag na batuhin ang babae, may kasalanan ang Panginoon sapagkat ayon sa batas, hindi pwedeng isa lang. Dapat dalawa. Galing ano? Ang problema, hindi nila nakuha sa Panginoon ang gusto nilang gawin. Hindi naman bopol yung Panginoon pagdating sa kasulatan eh. Di ba? Alam niya sapagkat ang sabi dito ay 12 taon pa lamang siya'y nandun na siya sa templo at siya'y nangangaral. Imposible naman niyang ma-miss itong simpleng kautusan na ito. Di ba? Simpleng kautusan na pangangalo niya. Siyempre alam niya yan. At alam niya na sabi sa kasulatan, hindi isa lamang ang dapat parusahan, pareho yung lalaki at babae. At ang dinala ng Pariseo at Iskriba, iisa lang. So, walang intensyon na maganda ang Iskriba at Pariseo, kundi talagang itrap lang siya. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, ang Panginoon ay yumuko at sumulat doon sa lupa. Kanina sinabi natin na ang guro o ang maestro ay sumusulat sa pamamagitan ng tatlong kadahilanan. Sa palagay ba ninyo sa tatlong kadahilanan na ito, ano ang sinusulat ng Panginoon? Yung naaalala ko kayo kung sino-sino kayo. Di ba? Ako ay tinatrap ninyo, ginagawa niyo ako ng masama, isinusulat niya ang kanilang pangalan doon sa lupa. At naririto ang Iskriba, naririto ang Pariseo, sinisilip kung ano ang sinusulat. Nandoon ang aking pangalan. Teka muna. Isa-isang umalis. Matapos nilang makita kung ano ang isinusulat at ang sabi dito, ang nauna ay ang matatanda. Bakit? Sapagkat ang matatanda ay matagal nang nagkakasala. Dahil sa edad nila. So marami na silang nagawang kasalanan, kaya sila yung unang sinusulat doon. At ang sabi to, sila ang unang tumalilis, sila ang unang umalis. Pagkatapos noon ay muling tumayo ang ating Panginoon at sinabi, tinanong ang babae kung nasaan na yung umuusig sa kanya. Anong sabi ng babae? Wala na po sila. Hindi ba? Na walang lahat yung mga taong kung saan ay gustong hulihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng isang sitwasyon na akala mo ay wala ng solusyon. Alam ninyo, sa maraming pagkakataon, dumadaan tayo dyan. Merong pagkakataon na tayo ay napapalagay sa sitwasyon na ang akala natin ay wala ng solusyon. Ako, maraming pagkakataon na napapasok sa ganyang sitwasyon. Pero,
Huwag nating kalilimutan na kung ang mga sitwasyon na ganyan pag dumating sa atin, hindi yan kaya nating bigyan ng kalutasan. At dahil kapag ikaw ay nagbigay ng solusyon batay sa iyong karunungan, at kung hindi mo ito mabigyan ng solusyon, nandoon yung desperations, nandoon yung distress, to the point of magkasakit ka, hanggang sa ikaw ay manghina, pumasok yung mga karamdaman na kung saan ay magdudulot sa iyo ng kamatayan. At hindi lamang yun, yung iba pa out of distress, sila ay nagkukuha ng sarili nilang buhay. Dahil mahirap yung sitwasyon, katulad ng Panginoon na papasok siya sa ganong sitwasyon, buti na lamang ang Panginoon ay may solusyon. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, dadating sa buhay natin na kung saan tayo ay mapapapasok sa isang sitwasyon na wala tayong solusyon. Mabuti na lamang na ang ating Panginoon ay meron. Kung kaya't wag mong dadalhin, wag mong sasarilinin ang suliraning walang kalutasan sapagkat yan ay hindi mo kakayanin. Ibigay mo doon sa may kaya at siya ang lulutas niyan. Alam ninyo, kahit na mananampalataya, kung minsan ay may suliranin din tayo. Alam natin na ang ating Panginoon ay may abilidad na magbigay ng solusyon, pero kung minsan ay hindi natin ibinibigay sapagkat kung minsan tayo ay nagdududa kung ito'y kanyang gagawin. Ando doon yun eh. At hindi natin masisi yung ating sarili kapag pinairal natin yung sarili nating pangunawa. Pero tatandaan ninyo, tayo ay anak ng Diyos. Ito ang malaking kaibahan sa lahat. Na tayo bilang anak ng Diyos ay meron tayong Ama na pwedeng pagsabihan ng ating suliranin na kung saan naman ay handang tumulong sa atin. In times of desperation, don't worry, be happy. You know why? Because there is the Father, there is the God that knows how to handle critical and hard situation. It has been proven by the Scriptures. Pinatunayan ng banal na kasulatan na kayang hawakan ng Panginoon ang mahihirap na sitwasyon, katulad ng pangyayaring naganap sa babaeng ito na kung saan sa tingin mo bilang tao walang pupuntahan ang Panginoon because he was trapped. But he made, sabi ngang daring escape, natakasan niya sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Isang bagay lamang ang ipinapahatid sa atin ng pangyayaring ito, na tayo ay merong Diyos. Meron tayong Ama, meron tayong patnubay na may kakayahang lutasin ang pinakamahirap nating suliranin. Anuman ang suliraning ito, sa tingin man natin ay wala ng kalutasan, kapatid, huwag kang mag-alala. Pinatunayan ni Jesus na kaya niya yan. Ibigay natin sa Kanya. We cannot do things on our own way. Kasi nga, limitado tayo. Doon tayo pumunta sa hindi limitado. At nangako naman siya, I will never leave you, nor forsake you. Masama pa bang kondisyon yon? Masama pa bang kondisyon yon? Na ipinakita ng ating Panginoon sa kanyang kakayahang lumutas ng mahirap na suliranin. Ang sabi niya, give it to me, all those burden or heavy laden, and I will give you rest. Ito ang kagandahan sa atin. Dahilan dito, anuman ang suliraning dumating sa atin, meron tayong kasiguruhan na tayo ay may katulong at sinabi ng Panginoon yan na tayo'y tutulungan. Ano ang epekto nito sa atin? Kapayapaan. Ito ang hindi maintindihan ng mga hindi mananampalataya na bakit sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kahirapan, ang mga taong yan ay nananatiling payapa.
Hindi nila maintindihan yon. At alam natin kung bakit. Sapagkat hindi natin dinadala ang mga mabibigat na suliranin sapagkat alam natin na ito'y hindi natin kaya ito'y ibibigay natin doon sa may kaya sapagkat ito'y kanyang ipinangako. Natatandaan niyo yung minsan tayo dito ay yung footprints in the sand. Natatandaan niyo yun? Na sa panahon ng kanyang kahirapan, sinasabi niya, bakit 2 tapak na lamang ang aking nakikita? Nasaan ka, Panginoon? Bakit sa gitna ng aking kahirapan, dadalwa yan? Nasaan ka? Ano sagot ng Panginoon? Anak, akin yun eh. Karga kita. So nakita natin, again, back doon sa ating pinag-uusapan, bakit sa lupa? Bakit sa lupa? Kasi, yung lupa, matapos mong sumulat dyan, at yan ay hinipan ng hangin. Yang lupa, dyan mo isulat, matapos siyang mayapakan, nasaan ang sulat? Wala na, burado na. Dahilan sa ang kasalanan na isinulat ng Panginoon sa kasalanan ng babae, hindi doon sa pangmatagalan. At sinabi sa kanya na humayo ka at huwag ka nang magkasala. Anong ibig sabihin nito? Yung kanyang kasalanan ay binura ng ating Panginoon. Di ba? 3 ang sinulatan ng daliri. Doon sa bato, sa dingding, saka sa lupa. Ano ang ipinapakita nito? Ang ipinapakita nito ay ang ating Panginoon ay may kakayahan na lumutas sa mahirap na suliranin, na ang ating Panginoon ay hindi tumatanda sa ating mga kasalanan. Ito'y kanyang binubura. At sinasabi niyang matapos burahin ng Panginoon, tayo'y mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Simple, di ba? Hindi naman mahirap eh. Ganon kadali magturo ang ating Panginoon. Hindi na kinakailangan pa ng mga honorary degree, hindi na kinakailangan ng mga PhD o masteral. Simple lang at madaling maintindihan. Ano yon? Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng mga suliranin, meron tayong maaasahan. Kagabi, sa aming Bible study, ay napag-usapan ang pagsubok. Katulad ng babaeng yon, nakaranas siya ng napakahirap na sitwasyon. Biruin mo, ilagay ka sa gitna ng sambayanan, pagkatapos ikay half-naked, napakalaki ng iyong kahihingan. Ang sabi nga dito ay, ito siguro ay pagsubok ng Diyos. At ito yung aming napag-usapan kagabi, na bakit ako sa aking pagiging anak ng Diyos, bakit ako'y dumaranas ng ganitong mga paghihirap? Bakit ako'y dumaranas ng mga ganitong bagay na hindi ko naman dapat dinaranas at ako lang ang dumaranas, bakit hindi dinaranas ng aking mga kapatid? Ito ika ay pagsubok, sabi niya. Alam mo yung aking sagot? Simple lang. Ako kasi magiginto. Trabaho ko'y maghanap ng ginto na hanggang ngayon, ang nakikita ko palang ginto ay yung nasa singsing ninyo. Okay. Alam ba ninyo na ang ginto, para maging dalisay, ay kinakailangang padaanin mo sa apoy. Pag ito'y pinadaan mo sa apoy, sa pagtagal ng daan nito sa apoy, sa pag-init nito, ang ginto ay lalong nagiging dalisay sapagkat sa pamamagitan ng apoy, nasusunog lahat ang impurities. Ibig sabihin, ang apoy ay isang pamamaraan upang ang ginto ay maging dalisay. Sabi ko sa kanya, kapatid, yan ay hindi pagsubok. Yan ay paghubog sa iyo. Anumang pagsubok kuno na dumadaan sa ating buhay, ay ito'y isang pamamaraan ng Diyos upang tayo'y maging matibay, maging solid, maging pure. Kung kaya't kung anuman ang iyong nararanasan ngayon sa kapanahunan, hindi yan pagsubok, yan ay paghubog.
Hinuhubog ka ng Diyos sa darating na panahon na ikaw ay magiging matibay. Anong sabi ko? Noong ako'y maliit pa, ako'y nagagalit. Bakit? Palagi akong inuutusan. Maghugas ka ng pinggan, mag-igib ka, magluto ka, maglinis ka. Ako'y naiinis sapagkat ito'y palagi kong ginagawa. At dahil sa ito'y palagi kong nagagawa, ito'y nagiging second nature na sa akin. Na kung ako'y paghugasin mo, nung una mahirap, dumating ang araw, madali na ako. Ngayon, magaling ako maghugas, hindi ba, Mami? Magaling akong magluto, naglilinis ako ng bahay. Bakit? Natutuhan ko yon nung ako'y maliit pa. Nahubog ako sa gawain na kung saan ay pinakikinabangan ko ngayon. Ganon ang ginagawa ng Diyos sa atin. Anuman ang dumarating, huwag niyong isipin na yan ay pagsubok, yan ay paghubog ng Diyos sa atin. At kung dumating man tayo sa punto na kung saan ay iniisip natin na quote-unquote pagsubok at hindi na natin kaya, there is call a friend. Di ba? Merong tinatawag na, ano yung tawag doon sa palabas? Call a friend. Tama ba yun? Call a friend. Kung hindi mo na kaya, hindi mo alam sagot, call a friend. At ang ating Panginoon will always be there, will always be listening, and will always be willing and able to help. Magandang umaga po.